Magandang araw sa lahat. Ako si Michelle Bautista, ang inyong guro. At ang ating paksang tatalakay ngayong araw ay patungkol sa kakapusan at kakulangan. Una, ano nga ba ang kakapusan? Aking babasahin. Ang kakapusan. Ang kakapusan ay tumutukoy sa limitasyon sa mga pinagkukuha ng yaman na ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Una, ano ang kakapusan? Sa lahat ng ating ginagawa, tayo ay gumagamit ng iba't ibang pinagkukuha ng yaman upang makabili tayo ng ating pangangailangan gaya ng damit, pagkain, ay kinakailangan natin ng pera. Sa pagluluto, kinakailangan din natin ng sangkap. Para makatanim tayo, kailangan natin ng binhi at lupang mapagtataniman. Pero sa lahat ng ating ginagawa, ito ay may hangganan din. Kapag kapos na ang ating budget, hindi ka makakabili ng mga damit, pagkain, at iba pa nating pangangailangan. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa kakapusan. Ang sunod naman ay kakulangan. Ano nga ba ang kakulangan? Aking babasahin. Ang kakulangan naman ay isang kalagayan ng panandalian lamang. Pag sinabing kakulangan, ang kakulangan naman ay maaaring gawa o likha ng tao, at ito rin ay tumutukoy sa katangian o kalagayan na nagpapakita ng pagkawala o kawalan ng isang bagay, katangian o kakayahan. Halimbawa ng kakulangan ay sa edukasyon. Ang kakulangan sa edukasyon naman ay kawalan ng paaralan, mga guro, at mga kagamitan. Alam nyo ba na sa kakapusan at kakulangan ay mayroong pangunahing pinagkukuha ng yaman? Yan ay ang yamang likas, yamang tao, at yamang kapital. Ating mapapag-aralan kung ano nga ba ang mga pangunahing pinagkukuha ng yaman. Una ay ang yamang likas. Yamang likas, ito ang uri ng pinagkukuha ng yaman na ating nakukuha sa kalikasan. Ang mga puno at mga bunga nito, tubig sa mga ilog at batis, mga isda, malinis na hangin, pati na ang sikat ng araw. Una, ano nga ba ang yamang likas? Ang yamang likas ay nakukuha natin sa ating kalikasan. Gaya na lamang yang inuupuan ninyo sa paaralan. Yan ay nanggaling sa puno na makikita natin sa ating kalikasan. Kapag ang puno ay pinutol, matagal pa itong panahon bago ito tumubo ulit. Ang kahoy na nakukuha ng isang tao na ay sapat na para sa iba pang puno na gagamitin. Yan ay tinatawag na yamang likas. Ang pangalawa naman ay ang yamang tao. Ang yamang tao, ito naman ay pinagkukuha ng yaman na galing sa lakas at abilidad ng mga tao. Masasabi rin na ang bahagi ng populasyon na nagtatrabaho ay uri ng yamang tao. Ano nga ba ang yamang tao? Ang yamang tao ay dumadating din sa kakapusan. Kung iisipin ay napakaraming tao dito sa ating mundo. Ang yamang tao ay nagpapakita din ng kakayahan ng isang tao. Hindi lahat ng tao ay nagiging guro, doktor, pulis, o iba pang mga trabaho. Para makakuha ng trabaho ay kinakailangang magsaray, mag-aral para makakuha ng sapat na kakayahan para sa trabaho. Na ito ay magampanan ang iba't ibang papel sa lipunan. At ang panghuling pangunahing pinagkukuha ng yaman ay ang yamang kapital. Ang yamang kapital, ito namang uri ng pinagkukuha ng yaman na nanggaling sa mga gawa ng tao na ginagamit upang gumawa ng iba't iba pang produkto o serbisyo. Ano nga ba ang yamang kapital? Sa yamang kapital, dito na pumapasok kung saan nanggaling ang gawa ng tao na ginagamit upang gumawa pa ng ibang produkto o serbisyo. Ang halimbawa ng yamang kapital ay ang makina, gusali at ang teknolohiya. Ang sunod naman ay ang mga suliraning pangproduksyon. Andyan ang ano ang gagawin, paano gagawin, at gaano karami ang gagawin. Una, ano nga ba ang gagawin? Mahalagang mabatid ng mga serbisyo at produkto sa isang ekonomiya.
Okay. Ano nga ba ang anong gagawin? Dahil sa kakapusan, kailangang isipin ng mabuti kung anong produkto at serbisyo ang gagawin. Halimbawa nito ay ang tubig. Ang tubig ay maaaring inumin, gamiting panligo, o gamiting panlinis. Yan ay tinatawag na anong gagawin sa isang produkto. Ang sunod naman ay paano ito gagawin. Paano ito gagawin? Sa paglikha ng mga produkto at serbisyo, ito ay may proseso na sinusunod. Kaya ano nga ba ang paano ito gagawin? Kailangan ding mamili kung tradisyonal ba o teknolohiya na paraan sa paggawa ng isang produkto. Gaya na lamang ng tubig, hindi siya pwede sa paraan na tradisyonal. Kaya ito ay kinakailangan sa teknolohiya. 'Di ba ang tubig ito ay nakalagay sa bottle? Depende na lang, pwede ang tubig, depende na lang kung ang tubig ay nasa poso. Ito ay tinatawag na tradisyonal. At ang panghuli naman ay gaano karami ang gagawin. Gaano karami ang gagawin? Ang dami ng produktong gagawin ay pagbibigay ng halaga sa yaman ng bansa. Ano nga ba ang gaano nga ba karami ang gagawin? Halimbawa, kung may bagyo ay kinakailangang talaga na maraming gawing tubig para sa mga tao na nasa evacuation center, 'di ba? Ang tubig na yon ay gagamitin nila para maibigay ang tubig sa evacuation center para sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Yan ay titignan nila kung gaano nga ba karami ang kanilang gagawin para ang kanilang produkto ay hindi masayang. Yan ay tinatawag na gaano ito karami. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ako si Michelle Bautista, ang inyong guro.